Right, so this time our lesson will focus on uh, Rizal's life. No? We're done with discussing how yung pagkabayani ni Rizal ay state-sponsored, American-sponsored, yung pagsasabantayog sa kanya, pag-monumentalize sa kanya through RA 2025, its historical context. We also did discuss, speak of historical context, yung kalagayan ng lipunan ng Pilipinas in political and economic landscape in the time of Rizal, making sense of those. It will serve as a build-up of where his writing, commentaries, not just in his novels, but also in his political essays, ay nanggagaling or nagmumula. This time, buhay na talaga ni Rizal yung tatalakay natin. So specifically, his early education, early influences, no? Um, Aside from that, our lecture will also focus on his early writings. Now, i-break din natin yung mga misconception natin about the young Rizal. Yeah. Thing is, ang daming mga anecdotes noon that we grew up as part of our discussion when we were in basic education perhaps. Siguro generation din namin ngayon kasi parang kino-correct na yung mga textbooks. Pero nung time namin, naging part ng mga topic namin. Tapos, turns out, hindi pala si Rizal yung nagsulat or hindi pala totoong nagsulat si Rizal ng mga thing na yun, no? I-discuss din natin yun today. Okay, so allow me to present my slide. Wait. So, there, the young Rizal. The young Rizal. Um, Rizal's childhood, school influences, and early writings. For this lesson, we're gonna explore Rizal's childhood in Calamba, in Binyan, his early school days, his influences. I prefer this discussion kasi mas relatable siya sa atin on a personal level kasi dumaan din tayo sa pagiging batang estudyante. Uh, I mean, at some point, naging guro din natin yung mga magulang natin nung bago pa lang tayo natututong magbasa at sumulat, diba? So, ganun din si Rizal at some point, no? Minsan din siya naging estudyante na struggling sa ACADS, no? Mahusay siya, no? Pero yung husay niya ay produkto ng environment na kinalakihan niya. At malaking yung role na ginampanan ng kanyang mother, no? Na matatalakay din natin. Okay. Um, how are we going to know Rizal's early education, early childhood and influences, and early writings on how these experiences of him growing up shaped his nationalism, his patriotism, uh, his contribution to the propaganda movement uh, in his young adulthood stages through his journal. Thing is, I think nung 18, 19 years old yata si Rizal, nung siya ay 19, ay no, no, no. Was it 19 or 20 years old when he went to abroad? He wrote a memoir, no, about dito sa discussion natin today. So lahat ng tatalakayin natin ay manggagaling sa primary source na ito na si Rizal mismong sumulat, yung Memorias de un Estudiante de Manila. Diba? Parang arte ni Rizal, no? Kasi journal yan, no? Na nahati sa 8 chapters. Of course, we're not gonna read the entire chapter. Pero magbibigay ako ng link ng copy ng translated version because originally, kaya yun yung title niyan, it was written in Spanish. Memorias de un Estudiante de Manila. No? Under the pseudonym P. Jacinto. Tapos, ending, pinirmahan na rin niya ng pangalan niya yung journal na yun. So, yan. Now, what's in the name, no? Ang buong pangalan ni Rizal ay Jose Protasio Mercado Rizal y Alonzo Rialonda. Again,
Jose Protasio Mercado Rizal, E. Alonzo Rialonda. Now, yung Jose, first name niya, ah yung Protasio, second name niya. Kaya minsan ang weird sa akin no, pag ginagawang parang middle initial yung P. Ba Jose P. Rizal. No? But actually, it's Jose Protasio. Yun yung parang, bawa, John Mark. Bawa. Ano bang mga may mga common na, na second name? Ah, Maria June, di ba? Parang yung mga ganong pangalan. Si Rizal, ganun din, Jose Protasio. Na yung Mercado Rizal, paternal surname niya. Bakit dalawa? Ah, yung Mercado, yung original surname ng father niya. Thing is, during there's this period of time, of our time in our Spanish colonial history, wherein there's this governor general, na nagkaroon ng decree saying na, we should standardize the surnames of the natives here in the Las Filipinas. Likewise, ganun din yung mga rehiyon, yung pangalan ng mga lalawigan at bayan sa Kapuluan. Kasi ang hirap gawing sentralisado no kapag ganun, kalat-kalat. No? Kaya mapapansin nyo, yung mga ilang pangalan, halimbawa sa norte, parang alphabetically arranged din down to south, to Mindanao, yung ilan sa mga pangalan ng town. Ngayon, karamihan sa mga nasa itaas, Apayao, Apalit, Abra, di ba? North yun eh. Pababa ka, south, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, no? Parang as if it was organized, no? Pero hindi siya true to all, ha? Nilinaw ko lang, no? Pero nagme-make sense siya na inarrange siya alphabetically from north to south. Ganon din sa surname. So if your surname is letter A, most likely you're from Central or North Luzon, or yung mga ninuno mo na inadopt yung surname na yon. Ganun din sa South perhaps, no? Yung mga letter Z, V, yung mga surname, no? Most likely yung ancestors nila were coming from those provinces in the south, southernmost part of the country. So, originally ganun. So, yung inadopt ng pamilya Mercado ay Rizal. Okay, so, yun din ang isa, ano, ina-adapt, actually, ayoko din nun eh, yung ginawang yun ni Claveria, yung Governor General, no? Parang binaboy niya rin. Kasi kung may mga weird surnames kayo ngayon, na parang bastos or what, or in-associate sa mga, di man bastos, no? Pero in-associate sa reproductive organ or what. It was Claveria's time. Who's to blame? So, yung kanyang Catalogo de Apellidos. Again, Catalogo de Apellidos. Kay Claveria yon, Governor General Claveria. So, na yung inadopt ng pamilya Mercado was Rizal. Doon ako nagkakamali. Tapos, yung pangalan na Rizal, Jose Protasio Mercado Rizal, Alonzo Rialonda. Yung Alonzo Rialonda, maternal surname niya naman yon. Yung Alonzo, yun yung original surname ng mother niya. Tapos yung inadopt ng family ng mother niya nung binaba yung Claveria Decree ng Catalogos de Apellido, inadopt ay yung Rialonda. So, Jose Protasio, Mercado Rizal, Alonzo Rialonda. Yung buo niyang pangalan. Kung nahabaan kayo sa pangalan ni Rizal, i-research niyo yung pangalan ng pintor na si Pablo Picasso. I think, hindi ko lang, 12, 14 characters yata yung pangalan niya. So, ganun karami. Hassle. Pero, yun. Hirap mag-fill out no kapag sa mga standardized exam. So, yan. Short trivia lang, no? Yung nakikita nyo ay yung mga larawan ni Rizal na nasa slides. So, that's him. Actually, him. No? This one, this guy. Um, ito rin, nasa center, si Rizal din yan. Ito parang drawing siya inspired dito sa picture na nasa gitna. Drawing na to eh. Tapos, yung background, yan yata yung actual manuscript nung kanyang journal na Memorias de un Estudiante de Manila. Okay. Ano ba yung mga misconception natin about Rizal? Young Rizal to be specific. Ako, nung elementary ako, tanda ako, pag afternoon kasi, no, isa sa mga
ginagawa namin activity nung elementary sa mga public elementary schools. Either malaya kayong maglaro ng board games kasi may mga board games sa classroom na pwede yung laruin paghapon, afternoon. Tapos na yung last subject ng maghapon. Pwede na kayong parang hindi siya free time entirely kasi educational pa rin naman. Or iba, nag-garden, so yung nag-stay sa classroom, yun, naglalaro ng board games. Or kaya, punta ka sa mga reading corners. May mga books doon and comics na pwede mong i-access. I think ginagawa pa rin naman yun ngayon. So, kami, minsan parang may time din, no? Parang we are required to list down 50 synonyms, 50 antonyms, 50 pronouns. I don't know, no? Pero noon, hindi siya nagme-make sense. Pero ngayon, alam ko na kung bakit. No? I think, siguro kaya di rin, para nakatulong rin siya sa aming communication skill and writing skill. Uh, yung mga ganong drills na pinapagawa ng mga teachers namin. So, may babasahin kami minsan ng mga selections. Meron kaming nabasa doon about sa Young Rizal na si Rizal daw minsan nung namamangka siya, I don't know kung saan ilog yon, somewhere in Laguna lang din. Um, Nahulog niya yung kanyang bakya, yung kanyang tsinelas. So, syempre, bibong batang si Rizal. Matalino, yun yung gustong imahe glorify. Na parang bata pa lang ay may empathy na towards others. Siguro yun yung moral na gustong sabihin dun sa selection. Tapos, ginawa niya yung isang tsinelas dahil nalaglag na, tinapon niya pa yung isa para daw mapakinabangan pa nung makakapulot. Parang, men, nung, nung lumaki na ako noon, hindi na siya, parang hindi ko nagigets yung logic nung ginawa niyang yun. Kasi, di ba, pag tinapon mo yung isang tsinelas, tapos itatapon mo ulit yung isang kapares niya, hindi, well, mababa yung chance na makuha yun ng kumpleto ng isang pares ng ibang bata or kung sino man, di ba? So, parang, baka lumubog pa yun eh. Ay, di, bakya kahoy. So, kahit na, no? Pero hindi ko na-gets yung logic. Now, it turns out, hindi totoo yung anecdote na yun about results. Like, wala tayo. Alam mo naman, sa history, kapag wala kayong primary source, hindi siya, considered na factual, historical fact. Ano pa? Ito, baka ma-disappoint kayo. Or I think na-discuss na to sa inyo sa readings in Philippine history niyo. Pero kasi ang problema ko dito, no, sa information na to, nasa module nyo pa rin siya. Na yun yung isa rin sa reason ko kung ba't working pa kami in revising, modifying your existing module kasi ang dami na outdated information na tinatalakay pa rin. Ito, I guess every buwan ng wika maririnig ito. Ginawa pa nga tong kante, di ba? Yung Sigat Jose Rizal, oy na wika, siya ang nagpalaya sa ating bansa. Ang di raw magmahal sa wikang, ang di raw magmahal sa sariling wika, higit pa ang amoy sa mabahong isda, di ba? Buwan ng wika yan. Kinakanta niya yan, recite niya yan. Di ba? Ang hindi magmahal sa sariling salita ay higit pa sa hayop at malansang isda. Di ba? Parang, man, ang heavy nun, ang hardcore nun, no? For an 8-year-old. Allegedly, sabi daw, that poem was written by an 8-year-old Rizal. It is said that it was his first uh, poem that he wrote, no, in his local language. Parang isipin mo, an 8-year-old you would write such perfectly, no, metered poem with that heavy theme, reminding us about loving our own native language. Parang it would, we know that Rizal was a prolific guy, a genius, Indio genius nga yun, sabi nga ni Kidlat Tahimik. Um, pero I think it would be questionable, unimaginable for an 8-year-old to think as such in the time of, I don't know, baka ako lang yung nawiwirdohan doon. Mapapaisip ka ngayon na kung nung 8 years old ka, ano bang mga trip mo, ano mga ginagawa mo nun? Si Rizal, may hardcore siyang tula na sinulat. Turns out, that poem wasn't written by him. So far as we are concerned,
Sa komunidad din ng mga historiador, no, ang general theme nila, it wasn't Rizal who wrote that poem. So, I hate to break it to you, but hindi si Rizal yung nagsulat nun. May ilang mga tinuturong mga makatang nagsulat nun, pero hindi si Rizal. Now, may teorya naman, yung isang historiador, si Augusto Daviana yata to ng, I think UST ba o Lasal? I work out sa nagtuturo din si Prof. Daviana. Sabi niya, baka naman daw sinulat siya ni Rizal, may sinulat na tula si Rizal na related doon sa aking mga kabata kasi yung title ng tula. Tapos nung tumanda na siya, binalikan niya, ni-revise. May mga ganun daw eh. Pero teorya niya lang yun. Pero so far as we're concerned, it wasn't Rizal. Who wrote that poem? I think, alam niyo na yan. Kung hindi niyo pa alam, edi good thing, may bago kayong nalaman. Pero tingin ko naman, dahil naklaro na natin sa class, hindi ko na kailangan pa i-clarify sa inyo. Same sa mga misconception natin about this. At marami pa, no? Pero sa ngayon, nakatuon tayo sa kasaysayan ni Rizal sa panahon na siya'y bata pa, yung kanyang early experiences, education, influences, and writings. So, yan. A disclaimer, we're not, medyo, we're not promoting thirst trap. No? So, sa totoo lang, I mean, alam ko may freedom of expression kayo. Pero careful pa rin online kasi nga, uh, 'di ba, yung digital footprints natin and thing and all. Hindi ko na kailangan i-discuss kung bakit. And tsaka na-inspired din kasi ako dito kung ba't thirst trap yung tinawag ko. Doon sa film na Babae sa Septic Tank, no? Natatawa kayo doon sa tungkol siya sa paggawa ng pelikula tungkol kay Rizal, tsaka yung love story niya with Josephine Bracken, yung kanyang huling pag-ibig. No? Um, Kasi yung gumanap na Rizal doon, si Tony Labrusca, eh alam niyo naman, di ba, buff yun, masculine. So, parang sinexualize yung pagkaka-portray sa kanya. No? Kaya parang ginawang mock or satire yung pagtalakay doon sa pelikula yun. Maganda yung film na yun. It's about filmmaking din. Okay. So, siguro it's Rizal sinuunang thirst trap. The photo that you're seeing right now, no, might look like a thirst trap, but it can be read as such, but it is not. Context about this photo siya, no, pero originally it's an actual drawing. In Rizal's youth, long before he became national hero, he took off his shirt, as in shirtless, topless. Post, nag-pose siya in front of a mirror and drew a selfie. Yan, hindi lang siya sinaunang thirst trap, sinaunang selfie din, no? This drawing reproduced in Austin Craigs. Si Austin Craig, historiador na Amerikano, isa siya sa mga pangunahing nagsulat ng kasaysayan at buhay ni Rizal. I mean, ng formalize in the 20th century. So that was 1913. Life, lineage, and labors of Jose Rizal. The problem is the actual drawing, photo na lang to eh. Yung actual drawing na to ni Rizal. Makikita niyo mahusay si Rizal sa pencil drawing, sketching. Madidiscuss natin yan later, no? Yun yung pinakang foundation nag-start ng kanyang interest with illustration. No? Di na mahanap ngayon yung actual na drawing na to na Rizal. No? It was claimed that it has believed to have been lost or destroyed. No? Sabi ni Ambeto Campo sa 1945 Battle for Manila. So it was during the World War II when sadly, no, when this was destroyed. So, yung actual photo. Pero na-document pa siya. Good thing, no, dito sa libro ni Austin Craig. Now, short deep dive, no. Isipin mo, hindi lang to pangkaraniwang thirst trap or selfie, di ba? Remember that Rizal is a product of his time. And disclaimer, this image should not be sexualized or be a subject as such. Pero we can psychologically interpret or associate this to the following. Pwedeng number one, assertion of self rather than narcissism. Yang nakikita nyo yan. Yung pwede sabihin, narcissistic ba si Rizal? Di naman entirely, no? Pero kung isipin mo, it's more of asserting yourself, expressing yourself. Di ba parang kayo, by that age,
By the way, ito yata rin yung taon wherein he wrote yung Memoria de un Estudiante de Manila. Yung primary source natin sa discussion natin for today. So, di ba may time naman na you express yourselves through photos, yung mga ganang selfies. I think there's no need to discuss the psychology behind that, on how it is associated with asserting yourself. Tsaka, culturally, pwede mong sabihin in Rizal's time, it's a response to colonial masculinity of Indio men, or on how masculinity of Rizal's time was shaped by European influence. Na parang kailangan mo ng parang self-esteem booster through that. Ano pa? And in relevance to that, no, siguro, he did this self-portrait na naka-shirt topless, no, securing self-esteem. Pero sa panahon nyo, di nyo pwedeng sabihin na parang may fragile ego si Rizal kaya nyo ito ginagawa. It's more of parang securing self-esteem. Kasi nga, you're asserting yourself. I think there's no need to further explain about this matter. Kasi alam nyo na yan sa understanding the self nyo na course. Pwede rin naman, number four, inspired yung self-portrait na to na naka-topless siya sa European classical aesthetics. Like yung mga bust sculpture, like yung David ni Michelangelo na sculpture. Diba? Masculine, tapos nakikita yung mga muscle ng katawan, tapos walang damit, walang saplot. Di ba? So, more of ganun siguro. Uh, or number five, medyo may pagka-punk si Rizal. Nax, punks, no? Punk Rizal, no? Subtle resistance to moral authority. Kasi alam niyo naman, ang konserbatibong lipunan sa panahon na yan, no? Parang posing this kind of, you know, image, no? Is something that you wanted to resist a traditional moral authority. Specifically kung paano naging konserbatibo yung lipunan natin sa panahon ng mga Kastila, tsaka sa panahon ng pananakot ng mga Europeo. Pero originally naman kasi shirtless ang mga ninuno natin eh. Di ba? Uh, for practically dahil we're in a tropical climate, no? So magme-make sense, no? So, yun lang naman, no? Pero sa panahon ni Rizal, parang ano yan, parang mag-post ka ng ganyan. Isa kang explicit na lalaki. Parang ganun. Well, nilagay ko yung photo na yan kasi related siya sa panahon kung kailan nga sinulat tong journal na to. Yan. So, these are the photos of Rizal through the years from 1873 to 1889. So, some of the pictures, no, might not be familiar to you because it's barely seen in textbooks dahil most of the pictures that we see in textbooks ay yung painting sa kanya. Tsaka yung last picture niya bago siya namatay. No, yung talaga naka full sleeve na ah, trench coat. Ayun yung ano, naka-overcoat siya. So yun yung popular photo of Rizal na meron tayo sa mga text. Pero some of these, especially nung 1889, no, yung medyo wacky niya at mga naka-cross-dress na costume, hindi yan nilalagay. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, sa course nito, di lang natin uh, ipuput into pedestal si Rizal, i-monumentalize. No? I-humanize natin yung pagtalakay sa buhay niya. Itong mga photo niya na to noong 1889 na naka-cross dress siya, no? It was actually from the studio of Juan Luna, the painter that you know, Juan Luna. Meron siyang studio in Paris, I think. Di pala, in Madrid, or I think in Barcelona, somewhere in Spain. Sorry, not in Paris. So, dun sa studio niya na yon, minsan nakuha siya ng mga model. Well, alam niyo naman, Ilocano, thrifty, matipid. Minsan, pag gusto niya magtipid or hindi niya afford kumuha ng model for his painting, yung mga friends niya na bumibisita sa studio niya, yung kumbaga parang tumatambay na lang din naman kayo dito, edi uh, tulungan niyo na ako mag-model kayo for me, no, for my paintings. So yan, yung makikita niyo, naka-Cleopatra siya, nakapang Indian yata na attire to or forgot na, pero regardless. So these are some images and paintings of Rizal. Etong 1887 na to, nakita nyo, si Rizal mismo ang gumuhit niyan. And also this one, 1878. Itong 1882, I think this was Juan Luna's work. Or if not, it was painted by yung other friend din nila na pinto na si Felix Hidalgo.
Okay. Yan. Ito rin, another childhood photo of Rizal. So nakikita nyo itong Memorias de un Estudiante de Manila 1878. O tama nga, 1878. Ito yung, kaya nilagay natin yon. Kapitulo Primero, Chapter 1. P. Jacinto. Yan yung signature. Um, Tinalakay niya dito in details yung kanyang mula pagsilang. Uh, Memoir of a Student in Manila. It's more of an autobiographical account of Rizal and of his experiences as a young student in Manila. Pero hindi lang to tungkol dun sa kanyang karanasan bilang mag-aaral sa Maynila. Tungkol din siya sa kanyang childhood in Binyan, in Calamba in Binyan, yung kanyang mga early influences. Ito nakikita nyo, ito yung parang typewritten transcript nung journal. So, inilagay na rin natin. So, ito yata yung after World War na Rizal Shrine, yung bahay nila sa Calamba, yung ancestral house nila in Calamba. Nakita yung picture. Okay. So, huh. Jose Rizal's Memorias de un Estudiante de Manila, or Memoirs of a Student in Manila in English, is an autobiographical account of his experiences as a young student in Manila. And it was written in Spanish. I'll try my best to upload also the link of the actual copy of the journal. So, guided kayo. In case you're interested or you're invested in knowing more about our lecture and discussion, no, beyond this online and in-person discussions that we do. If you wanted to do an extra effort for sake of curiosity, you may browse it on your own, and I will try to find a link of a copy of an English translation of the journal. Now, below is a chapter by chapter summary based on its structure. Now, this memoir is a personal and detailed glimpse into Rizal's life, thoughts, and observations sa kanyang formative years. Mahalaga ang formative years ng bata, like 1 year old hanggang 6 years old. So mahalaga na present both ang mga magulang, no? Kaya critical sa mga magulang na maging malapit sa kanilang anak kung hindi sila present sa formative years ng bata. Okay, doon kasi doon sa formative years, doon ka naglilay ng foundation ng values, hinuhubog mo yung pag-uugali niya ng bata, ah, doon ka rin lubusang nakikilala ng bata. So, halagang present. O kung may mga magulang na sa inyo dito or kung may mga kilala kayo na kapatid nyo na may mga anak na, it is best if they're present during the formative years of the child. So, yan. Lucky for me, I had the blessing to, to grow up, no, in my formative years na present naman yung mga magulang ko and all older siblings. So, I'm the youngest in our family kasi. So, yun. So, Rizal recounts his early life in Calamba, Laguna and his childhood experiences that shaped his character. Uh, he shares memories of his family, his mother's teachings, his first exposure to education at sa bahay kasi talaga unang hinuhubog ang edukasyon, no? Kaya I don't get it if a parent would complain na bakit ganito yung performance ng anak ko sa eskwelahan. O kaya ako tanda ko, I was once no, for 2 consecutive years, I was an advisor for grade 12 students. Nung nagtuturo pa ako sa isang private Catholic institution. Um, Pag may lalapit na magulang, sabihin nila, may complaint sila sa grade ng anak nila. Bakit ganito yung grade po ng anak ko sa ganitong mga subject areas? So, una ko sasabihin, nakausap ko na po yung kanilang subject teachers sa particular areas na yan. Dito daw po sila sa component na to nahirapan, ganito, ganyan. Siyempre, magulang galit pa rin. Parang, ah, nag-remedial na po, hirap lang po talaga. Hindi po ganun nag-excel yung bata sa mathematics tsaka sa stat. So, kaya dun lang siya mababa. Pero sa language po, magaling sila. So, yung magulang, syempre medyo kakalma, no? Pero sunod ko itatanong sa mga magulang, ano po bang ginagawa ng anak niyo sa bahay? Okay? Ano po ba yung kanyang routine, kanyang ah, parang style ng pag-aaral pag nasa bahay? Kasi po, hindi po natatapos lang sa eskwelahan yung pag-aaral ng bata.
malaki po yung tulong na ginagampanan nyo para pagdating din po nila sa school, kargada sila ng kaalaman. So, parang bago, ang sa akin kasi, no, di ko masabi directly, bago nyo po sisihin ang eskwelahan at ang mga guro nila, kailangan po muna naming masiguro na may ginagawa po kayo sa tahanan para gawing extension ng pag-aaral ng anak ninyo. Bagamat mas mahaba yung oras na nilalaan nila sa eskwelahan para matuto, iba pa rin kung sa tahanan nila ay may reinforcement pa rin ng pagkatuto ang bata. So, pag malalaman ko na, halimbawa, yung bata, ganito po kasi nagpapahinga lang po yun sa bahay, nanonood ng TV, nag-binge watch ng anime, nag-ML. So, parang sabihin ko, bukod po doon, ano pong related sa pag-aaral? Pag sinabi ng magulang na wala, ayun. Darating yung magulang para sermonan yung ako, advisor ng anak nila. Uuwi sila yung sinermonan ko. Pag ganun yung routine ng anak nila. Sasabihan ko, dapat po kasi, ma'am, ganito po ang gawin ng anak niyo sa bahay. Kailangan i-manage niyo po yung oras ng anak niyo sa paglalaro niya. Tsaka at the same time, yung pag-accomplish pa rin ng mga schoolworks. Lalo dun sa mga subject areas na hirap siya at challenge siya. So, kahit si Rizal, klaro sa kanya na mahalagang gagampanin ng tahanan sa paghubog ng edukasyon. Dahil, in fact, no, just like me, sa bahay ako una natuto magbasa, hindi sa eskwelahan. It was my mother yung nagtiyaga, no? Na kahit late na ako natuto magbasa. Talagang dun, sa bahay niya ako pinaulanan ng abakada, no? Hindi ko na naabutan siguro yon yung maliit na libro, booklet siya, abakada ng pagbasa. Ano siya, primer siya, no? Sa mga grade 1 or kinder. So, hindi ko naranasan mag-kinder, di pa required ang kinder nung time namin. Diba? So, Rizal reflects on the simplicity of rural life. No, kasi naranasan niya na yung buhay sa syudad eh. And the early values instilled in him, such as love for learning and discipline. So, see, it started at home. Diba? And the mere fact na Rizal, no, parang malinaw sa kanya, very vivid yung pagkakatalakay niya, detalyado, ultimo yung pagkabilog ng buwan o ipinanganak siya. Ibig sabihin, ganun ka-healthy yung storytelling at conversation sa bahay nila. Kagaya nun, na-recall niya sa kanyang gunita yung kanyang na even yung pagkabilog ng buwan at oras kung ano siyang oras pinanganak, tinalakay niya dan sa Kapitulo Primero ng Memorias de un Estudiante de Manila. No, isabihin, siguro ganun rin kadetalye kung paano ikwento ng mga kapatid niya at saka ng nanay niya yung kanyang pagsilang. So, yun. Diba? Yan. Speaking of his mother, one of the early influences, major influences in Rizal's life growing up was his mother, si Doña Teodora, si Doña Lolay, si Doña Teodora Alonso, can be considered as a Rizal's first teacher. Ako, I myself, I consider my mother as my first teacher, no? I grew up din, no, na pag Sunday, na-attend ako nung Sunday school, yung for kids ministry sa church namin. So, eh, sadly, no, hindi naman, no, pero unfortunately on my end, no, kasi parang kung nanay mo na yung nagtuturo sa sa bahay, pagdating mo pa sa church, nanay mo rin yung teacher mo. So, parang unfortunate yon on your end, no? So, pag may mga examples dun sa discussion, tapos may kinalaman sa values formation, gagawin niya example yung mga anak niya at ako, syempre, yung targeting sa akin. So, titinginan sa akin yung mga kaklase ko dun sa Sunday school. Pero yun, just like Rizal, I considered my mother as my first teacher. So on Rizal's Memorias de un Estudiante de Manila, Rizal looked up to her as one who influenced his love for learning, as shown by their nightly readings in their house in Calamba. Kayo ba, may mga ganun ba kayong culture, tradition sa family nga na before kayo mag-sleep ng bata kayo, your mother, your father would tell stories, diba? Kami, oo, kasi nung nagpamilya na yung dalawa kong kuya, yung eldest tsaka yung sumunod, hindi na sila dito sa bahay namin nakatira. So, yung nasa isang room na lang kami nagsasalo pag matutulog. Ako, yung ate ko,
tsaka nanay tatay ko. So, may time before kami matulog, pag sabay-sabay kayo matutulog sa gabi, may magkakwentuhan muna. Ganun. Kamustahin kami, ganun, ganun. Kasi si nanay si tatay magkukwento about their life before. Tapos minsan may mga stories din about yung mga Bible characters, ganun. If not, yung mga old fable, pabula, or mga alamat. 'Di ba? Parang interesting. So, siguro, group, kaya rin ganito ako pag magde-deliver ng lecture and discussion. So, I can say na it was influenced by that. Siguro naman kayo, growing up, may mga nag-early influences din kayo. Perhaps kung eduk student ka, may teacher ka na naka-inspire sa'yo to teach that particular major or kung ba't pinursu mo yung career na yun. Kung entrep student ka, ah, kaya kaya mo pinili yun kasi may mga business men sa family mo or kaya may mga entrep ka rin na kapatid na parang alam mo nag-succeed naman sa buhay. So why not i-try mo rin or naka-influence sa inyo. Either influencer yan na sa social media. So may mga influences kayo. Kung com-sci student ka, kung IT student ka, kung engineering kinuha mo, for sure may mga taong naka-inspire sa'yo para i-take yun. Kung hindi ikaw yung isa sa mga population na ng student na napilitan na kasi nandun yung tropa nila. I'm certain may iba sa inyo na may naka-inspire sa inyo. Aling father niyo, mother niyo, mga kapatid niyo. Or taga sa inyo lang din sa community niyo na nakita niyo na ang nagtagumpay siya sa buhay sa pagsisikap niya. Yun din yung kukunin kong career path. So, maaaring may ganun din sa inyo. Or ba, kung tourism kayo, diba? For sure, may mga celebrities, halimbawa kayong nakita, or na-inspire kayo sa certain event na nangyari na na-witness nyo personally. So, yan, si Rizal, may mga influences din. No? Uh, in a letter to the women of Malolos, Rizal even recognized the importance of mothers in inculcating this value to their children, along with the love for country, as they are the first teachers of their children, at least in the traditional family setting. Hindi mo pwedeng sabing feminista si Rizal, pero mataas yung regards niya sa mga babae. Siguro factor na, yun nga, pinalaki siya ng nanay niya. Pwede mo na yung sabihin, mama's boy si Rizal. Tapos, yung mga nakababata niyang kapatid, babae din. Tapos may mga ate siya, babae din. Kanya mga nyora, senyora. Nyora, pinaiksing senyora. Tawag niya. So, klaro sa kanya yung role na ginagampanan ng mga kababaihan sa paghubog sa edukasyon ng bata and as their first teacher. Itong mga kababayan ito sa Malolos, Rizal was in Europe when he wrote that letter. Kasi nakarating sa kanya na may mga grupo ng kababaihan sa Malolos, Bulacan na gustong magtayo ng eskwelahan kahit night yung classes. Noon kasi sa panahon na yan, sa case yan, si Doña Lolay, alam mo may kaya yung pamilya nila kasi nakapag-aral siya. Tsaka yung kanyang mga anak na babae, napadala niya sa Maynila. Kagaya sa La Concordia, no? Parang exclusive women's school siya, no? Um, yung mga can afford lang talaga yung makapag-aral nun. Edukada itong si Doña Todora, mahusay sa pangangastila sa local language nila. So alam mong may bitaw, no? Itong si Doña Lolay, no? Iba yung upbringing din sa kanya. Bukod sa a woman of dignity and principle, no? Ay, kumbaga kakaibabe, no? Itong si Doña Lolay, yung mother ni Rizal. So, so he grew up with that kind of strong. Kaya hinikayat niyang mabuti itong mga babae sa Malolos. Kababaihan sa Malolos, ng mga above, no, ng Malolos, na magtayo ng eskwelahan. Dahil yun nga, ito, klaro kay Rizal yung role ng mga babae sa paghubog na edukasyon ng kanilang mga anak. Next ay yung kanyang kuya. So, yun. Kanyang kuya Pasiano, whom he recognized as the noblest of all Filipinos. In one of his letters to Blumentritt, si Ferdinand Blumentritt, kapenpal niya yan na eventually naging BFF niya. Ito, nasa picture sa baba. Um,
Ito yung larawan naman ng kanyang kuya Pasiano. Yan. So, mataas ang respeto ni Rizal sa kanyang kuya Pasiano. Pwede nyo ring sabihin that Pasiano Rizal was the first activist in Rizal's family. Sabi ko nga sa inyo, he was a student of Padre Jose Burgos. So, kung may unang nabigyan ng kamulatan kamalayan sa mga kaisipang liberal at kalagayan ng lipunan ng Pilipinas, at yung pakikibahagi sa mga social movement na nagsusulong ng reforma, it was his Kuya Pasiano who's first. Pero speaking of parang personal and moral and financial support din, no? It was his Kuya Pasiano who even encouraged Rizal to go to abroad to study medicine, to finish his medicine na degree. So, all out ang support niya kahit hanggang sa kamatayan ng kanyang kapatid. So, siguro kayo din, may mga kuya or ate na naka-inspire sa inyo. Ako yung pagiging music, yung interest ko sa music, no? Siguro bukod sa mother at father ko, naka-influence din syempre yung mga kapatid ko. Well, yung father ko, before siya mag-family, band member siya. So, tapos, yun, gumigig siya pag may mga events, fiesta, sa mga, dito lang din sa Laguna lang area din. Tapos, yung mother ko used to be an editor, feature editor sa kanyang college school paper na eventually naging editor din ako din sa school paper na yun nung college na ako, no? So yung inspiration ng yung writing, foundation ng writing, saka yung pagkikahilig sa music, ang nakuha ko from my parents, pati yung love ko sa visual arts kasi yung father ko rin, before din siya nag-family, was a muralist. Nag-mural painting siya. Ako din, no, naging ganun din ako. Ay, hindi niya ako directly tinuruan, no, pero though hindi yun yung profession niya. Hindi ako directly niya tinuruan ng pagpipinta, pero natuto ako sa panonood sa kanya, sa mga ginagawa niya. So yun, yung sa music naman, all of my siblings, yung eldest namin, no, music teacher, is a songwriter. Hindi pala was, until now. No? Songwriter din yung pangalawa kong kuya. Though hindi yun yung career niya, pero sumasailan siya minsan as tattoo artist. No? Pero ang pinakang ano niya talaga ay songwriting. So, yun. Yung sister ko din. So, public school teacher siya, pero songwriter siya. Ako lang yung hindi songwriter sa family. Pero, interested ako sa music kasi I grew up in that kind of environment. Uh, Surprisingly, yung wife ko din into music. So, kasi parang she used to commit in their church sa kanilang music team. So, 'di ba? So, nalaking factor yung early influences natin. Growing up sa paghubog ng moral at yung ating values, prinsipyo, interest, at eventually yung career din natin. Yan. Si Rizal, yung kanyang pagiging aktivista siguro, ay nakuha niya sa kanyang kuya, syempre. Yung kamulatan sa mga liberal na ideya sa panahon na yan, no, ay largely nahubog mula sa kanyang kuya Pasiano. Okay. Pasiano was responsible for relaying the message of secularization, especially the ideas for reform. It was spearheaded by Padre Jose Burgos, one of the martyrs who were executed in Bagong Bayan in 1872 yan, correction, mali ang nasa slide, 1872, after being accused of playing a part in the Cavite Mutiny. So, yun na naman yung story, no? On how the topic was barely discussed in Mercado family. Kasi nga may involvement directly kay Padre Burgos, itong kanya kuya pa siya, no? So, ano rin, si Rizal was homeschooled. Alam niyo naman yan. Bago siya dalhin sa isang private school in Binyan, Laguna. Ito naman ay sa ilalim ng pangangasiwa ng nagngangalang Justiniano Aquino Cruz. Ito yata yung nasa larawan. His love for painting, however, no, was nurtured naman early sa Binyan din, no, nung minsan siyang may nakilalang matandang pintor na nagngangalang Juancho. So, yan. Now, he stayed there for 1.5 year at kita niyo naman yung naging effect kay Rizal. Yung how well
he was, no, in painting, pencil drawing, and sketching. And now, yung chapter 2, Journey to Manila, Rizal describes leaving his hometown for Manila to continue his education. He shares his impressions of the bustling city and contrasts it with a quiet life in Calamba. I think Rizal was 11 years old, no, pa-high school na yun, no, when he went to Ateneo de Municipal in Manila, na ngayon ay Ateneo de Manila. Um, Oo nga, I think, ganong age siya. Kayo, ilang taon kayo nag-dorm? Siguro iba sa inyo college na nag-dorm. College na nawalay sa family. Pero imagine Rizal, no, at a young age, no, had to go to Manila, mapalayo sa pamilya para makapag-aral. Matinding sepangs yun, no? Matinding separation anxiety yun. Now, this chapter 2 highlights Rizal's mixed feelings, no? Of course, both excitement for new opportunities, pero may kalungkutan dahil iwan niya yung kanyang pamilya. Tapos kung doon nagkakamali, nalaman niya rin na namatay din yung eldest nilang kapatid, yung ate nila, no, that time. Plus, kung yung aso ba nila sa Kalamba, namatay din. So, parang mixed feelings talaga siya. Lalo pag nandun na siya. No? So, as a student in Binyanin, Manila, from 1872 to 1877, Rizal studied in, uh, he studied in Ateneo de Manila, or no, before known as Ateneo de Municipal. Ito yan, yung larawan na yan, yung nakikita nyo sa baba. Under the supervision of Jesuit priests, yung mga paring Jesuita. Now, Jesuit education, according to Rizal, on how he described his experiences in Manila, in Ateneo, was characterized by rigid discipline. No? And Rizal appreciated his time under Father Francisco de Paula Sanchez. Ito yon yung nakikita niyo. Fast forward, nung na-exile siya nung early 30s ni Rizal, nung siya ay na-exile sa Dapitan, no? Kasi bago magkaroon ng trial or paglilitis sa kanya, pagpunta kayo sa Dapitan, somewhere in Zamboanga, sa South, no? Sa Mindanao, meron dong relief map ng Mindanao sa mismong Dapitan. Si Rizal ang gumawa nun. Katulong niya dito itong teacher niya before, no, nung nasa Ateneo siya, si Francisco de Paula Sanchez. Now, this teacher of him inspired him to study harder and write poetry. Ako din, may mga teacher ako naka-inspire sa akin. No? Tanda ko, no high school ako, meron akong class advisor na talagang I used to be a rank 1 in our general education curriculum when I was in high school. Yung teacher ko na yun, hindi naman parents ko yung mga parents ko parang they don't mind if I'm honored or not. Eh. Parang hindi naman din ako lumaki sa ganung environment na pinapressure ng mga magulang. Kung nakaranas man ako ng pressure that time ng high school, it was my class advisors who are into making me the rank 1 or trying their best to motivate me harder to be rank 1. Pero syempre nagpabayaan ako eventually. Na-maintain ko pa rin pagiging honor pero yun, I don't mind being one or not. Pero that time, big deal yun sa class advisor ko, si Ma'am Gutierrez. No? So, tapos yung pag-ignite palalo ng pagiging interesado ko sa history, nag-fuel pa. Sabi ko, kung hindi ko pa pursue ang biological science at hindi afford ng family namin ng fine arts at journalism, uh, I will pursue teaching. Pero siguro I will major social science or history. So, yan. Kasi nga, may teacher ako nun, si Ma'am Bantige. Uh, Currently, my wife, we graduated on the same degree, no, social sciences, pero hindi yung pinurso niyang career. Uh, pero turns out, kilala niya rin yung teacher ko na yun. Magkaibang batch kasi kami. Kilala niya rin yung teacher na yun nung high school at naging teacher niya din. Tapos yun rin yung naka-inspire sa kanya ng interest sa araling panlipunan. Kasi yung teacher namin na yun, um, wala siyang dalang textbook at all. Discussion namin ay Asian history. Kabisado niya yung mga terms, kabisado niya yung mga bansa. Hindi lang yung history, pati yung mga contemporary issues. Noong time na yun, no, nung late 2010s. So, kabisado niya. Even yung mga terminologies, yung mga pangalan, well pronounced. Bilis nga lang magsalita. Pero, kasi isang oras lang ang araling panlipunan everyday. So, nako-compress niya yung topic.
full discussion, 1 hour. Parang lalabas kami ng klase na hindi bored, pero overwhelmed, pero mas amazed dun sa approach niya ng pagtuturo. Na storytelling type din, pero continuous yung flow ng discussion. Hindi siya interrupted. Tapos, akala mo meron siya tinutularan sa mga pader or sa amin, sa mga mata na, pero hindi. Kabisado niya lang kasi talaga yung lesson. Ganun katindi yung mastery niya. Walang dalang textbook. So parang isang grabe, no? Parang gusto kong maging ganun din someday. Pero hindi ko pa kaya. Wala pa ako sa ganung antas ng... Yun, balik tayo kay Rizal. Rizal studied philosophy and the natural sciences. Yung mga yan, mag-make sense lalo pag nasa dapitan na siya, magagamit niya yung mga skill na yan. Kasi may matutuklasan si Rizal ng mga species ng insekto, tsaka ng mga hayop, no? Tapos ipapangalan niya sa kanya yung scientific name. So, totoo yun, no? May mga na-discover siyang mga kakaibang species ng hayop. So, into natural science in si Rizal because of this. Rizal graduated with a degree of Bachelor of Arts. He also completed a vocational course on surveying. May kinalaman nga sa lupa, surveying, in the same school. Magme-make sense kasi alam niyo naman, may kinalaman sa lupa yung negosyo ng pamilya ni Rizal, pagsasaka. Chapter 3, Rizal narrates his experiences as a student at Ateneo de Municipal de Manila. Mahirap din, no? Kasi alam niyo naman yung discrimination towards the Indios, no? Kaya pag mababasa niyo yung first 3 chapters nung Memorias de un Estudiante de Manila, inilalatag ni Rizal yung mga inferiority niya. Halimbawa, oo, bansot siya, medyo malaki yung ulo niya nung bata siya, no? Pero nag-excel siya sa ganito. Competitive siya sa ganito. Diba? So may kabig, may bawi. Maglalatag ka ng inferiority. Sabihin mo naman, saan ka superior. Diba? Si Rizal din, ganun. Kaya, some point, ganun din tayo or naging ganun din tayo. No? Kung may mga self-esteem issues tayo. Yun yung nagiging coping mechanism natin. We brag on things that we excel with, despite our weaknesses. Ganun din si Rizal. Ito yung sinasabi ko sa inyo approach na ni-humanize natin sila at ginagawa natin relatable to us. Ano pa? May time na sabihin niya nakipagsuntukan siya sa kaklase. Well, alam niyo naman, ang build ng katawan ng mga European, malalaki talaga. So, maipagsuntukan si Rizal pero talo siya. No? Sabihin niya, pero lumaban ako. Di ba? May mga non-verbatim ito, pero parang ganun yung pinupunto minsan ng mga discussion niya doon sa Memorias de un Estudiante de Manila. No? He emphasizes the rigorous academic environment and Jesuit priest influence on his education. May mga teacher din siya doon na sabihin niya, di niya favorite, syempre, kasi may favoritism dahil hindi siya Kastila. So, ganun. May pipiliin, may mas gusto. Kasi Kastila yon, sila insultuhin. Diba? So, na-demotivate rin minsan si Rizal. May mga din siya nagustuhang subjects, courses, kasi ganun nga yung teacher or prof, instructor. Na minsan, naging ganun din tayo no, na nag-aaral tayo. Hanggang ngayon, kung nag-aaral tayo. Ako din, may mga teacher ako ng high school, ng college. Ako personally, yung teacher ko yung professor ko nun sa Rizal course, magaling siya. I mean, kabisado niya. Yung textbook, kaso isang textbook lang yun. Yun lang yung alam niya. Doon na nakakahon sa textbook na yun, outdated na. Yung alam niya. Pero ilang taon niyang tinuturo yun. Kaya kabisado na niya. Kaso nakaupo lang siya. Tapos, nagkukwento lang siyang dire-diretso. So kami, parang, okay. So parang, hindi ka nga nagpapa-report, pero usapin mo naman kami minsan, parang gawin mo naman siyang relatable. So, parang atas na expectation ko kasi, di ba nga, I'm into this course. Parang, nung nalaman ko yun, nakita ko na nag-enroll ako na merong course dedicated for Rizal. Excited ako nun, nung semester na yun, nung fourth year ako. Turns out, di siya ganun ka-exciting kasi. Yun nga yung approach ng teacher ko. Magaling siya, no? Pero, yun, yung grade ko, magugulat kayo, no? Kasi, might find it weird or odd. You might question my credibility to teach this course. Kasi ang grade ko doon ay dos. Diba? Parang, doon nagreklamo nun kasi alam ko yung performance ko doon sa class na yun. Tsaka alam ko rin yung interest ko, yung nag-interest ko doon ay nag-fluctuate. Kasi nga, di ko talaga trip yung approach ng instructor ko. So, hindi ko naman siya sinisi kung bakit ganun yung grades ko. Pero, plot twist, no?
after ilang years, no, magtuturo din pala ako ng course na to. So, yun. Hindi siya full 360 moment, no? Pero, masabi ko lang, I won't be like that. So, sana, no? Hindi ako nagiging ganun, no, in my discussions. So, yun. Kasi minsan kailangan mo ring ilapat yung personality mo while you're doing lecture to make it more, not just interesting, but to make it more relatable and more personal. So, yun. Isa rin yun sa tool na ginagamit ko to humanize Rizal in my discussions. So, Rizal discusses the competitive nature of school and life of how he excels in academics, earning recognition and medals. Parang nahati nun yung eskwela nila. uh, Parang ano, sa Yu-Gi-Oh! GX. 'Di ba may tatlong group sila. Sa Harry Potter, 'di ba, yung may Gryffindor, may Slytherin, no? Sa Ateneo de Municipal, merong Rome and Carthage. Dalawang empire na magkalaban, no, sa history. Yung bawat school na yon, group, may mga emperor. Minsan si Rizal yung naging emperor. So, yun. May certain period, depende sa academic performance mo. So, yun. Parang competition talaga. Like, parang 3 points para sa Gryffindor. Hindi, joke lang. Pero, yun. Ganun yung setting, yung feeling. No? So, anong influence kay Rizal on Jesuit education? Well, it played a crucial role in shaping Rizal's intellectual and moral foundations. Magme-make sense yan lalo sa trial, no? Makita niyo yung mga kaibigan ni Rizaldo ng mga Jesuit priest. No? Malapit sa kanya yung mga switang pare kasi nga he grew up in this kind of system of education in Ateneo de Municipal. Hanggang ngayon naman parang mga Jesuit priest ang nangangasiwa ng mga fraile. By the way ha, mga fraile pa rin ang isa sa mga shareholders ng mga premyado eskwela na yan, Lasal, Ateneo, UST. Mga Catholic, institutionalized na Catholic talaga ng mga sistema na yan. Now, their emphasis on discipline, logical thinking, and a well-rounded education deeply resonated with Rizal. Rizal reflects on the moral and religious instructions he received, which laid the groundwork for his ethical convictions and commitment to justice later in life. Now, sa panahon din na yan, crucial yan. Malungkot siya, may separation, may homesick. Tapos malalaman niya pa yung mother niya na kulong. Yan. So, dyan din yun, nung nag-aaral siya sa Maynila. Parang napakalungkot nun na for an 11-year-old na malalaman mo yung nanay mo ay nakulong. Alam mo yung respeto mo doon at kumbaga, yung matriarch ng pamilya nyo, strong na well, she's a strong woman, no? Pero grabe rin yung parusa na paglakarin ka from Calamba to Santa Cruz. Imagine. Pag nga nagbabike ka or nagra-rides ka, parang achievement na you were able to do it. Cycling from Calamba, let's say from Calamba Bayan, magbabike ka lang, papuntang Kapitolyo, Santa Cruz. Pero yung mother ni Rizal, si Doña Teodora Alonso, Doña Lolay, Doña Teodora, naglakad lang siya. Tapos kinulong for 2 years. Tagal din yun, ah. 2 to 3 years, I forgot. Anong dahilan, no? Itong si Doña Lolay, sa Binyan, Laguna, meron siyang kapatid, si Jose Alberto. Yung asawa ng Jose Alberto, bale Bilas, yung Doña Lolay, ay nag-cheat. Yan. Sa iba't ibang mga lalaki. So, natuklasan ni Jose Alberto na kapatid ni Doña Lolay, mother ni Rizal. So, tito ni Rizal, no? Tuklasan ng tito ni Rizal na nambababae yung napangasawa ng tito niya. So, ginawa niya, syempre, produkto ng panahon na yon, no, parang masakit sa pride yon, kinulong niya lang sa bahay yung kanyang asawa. So, syempre, pag nagkatrabaho, ang nag-aasikaso ay si mother ni Rizal, si Doña Lola. Siya yung nagdadala ng pagkain. So, nag-aayos ng bed. So, parang ina-assist niya. Alam, kahit nakakulong sa bahay, kasi nga, alam niya nakakulong sa bahay. So, alam niya mahirap yung kalagayan. Para si Doña Lola, nagmalasakit, syempre. Tapos, nung minsan, dinalhan niya ng pagkain, hindi kinain. Tapos, coincidentally, nung pinakain dun sa hayop yung pagkain, nagkasakit yung hayop, tapos di naglaon namatay. So, parang ang dating,
may lason yung pagkain. Pero kung isipin mo, no, parang hindi kaya pinalipas na mapanis yung pagkain tapos pinakain dun sa hayop, tsaka namatay. I don't know, ano ko lang naman yun. Speculation ko lang. Pero nadiin si Doña Lolay. No? Nakulong siya dahil doon. No? Ah, upon trial, no, nas nadiin siya na parang nilason niya or sinadya niyang lasunin yung kanyang bilas. Turns out, kaya pala siya nadiin. Nadiin. Isa sa mga higher officer ng Guardia Civil, no, ah, ay boyfriend nung bilas niya. Boyfriend nung asawa ng tito ni Rizal. So, mas natiin ngayon sa Doña. So, yun yung first hand na injustice na naranasan ni Rizal growing up. Bukod dun sa discrimination ng kanyang mga kaklase sa Ateneo de Municipal tsaka ng kanyang mga professor. Parang ang challenging mag-aral no, na may malalaman ka pang ganong balita. At later on, humubog sa kanya yun, no, yung ganong inhustisya. Actually, yung sa eskwelahan, yung karanasan niya ng discrimination, makikita yun sa mga character sa LPD. May mga student din doon, kagaya no, si Placido Penitente, yung character sa Elfie. Estudyante siya na smarte, magaling, no? Pero dahil hindi favorite nung instructor, yung professor niya, hindi siya nare-recognize yung galing niya. So, ang mas nare-recognize yung mga insulares, peninsulares niyang kaklase. So, yun, nag-reflect din sa writing ni Salim kasi siya mismo may personal experience and anecdote na related doon. Ano pa, yung mga inhustisya, kagaya na yung kay Sisa. So, pwedeng yung ano eh, parang nag-materialize, kumbaga, yung naging karanasan niya growing up na inilapat niya sa kanyang mga karakter sa nobela. While this chapter primarily focuses on his academic life, Rizal hints at how his education began to shape his awareness, societal issues. Ikaw ba naman, activities mo sa school, halimbawa sa literature class, mag-aaral kayo ng historical event, tapos gagawan mo ng tula. Yung gumawa nga lang ng simpleng tula, mahirap, tapos kailangan inspired pa sa isang historical event. Challenging yun. Kaya, baga, heavy pag magsusulat si Rizal. Kasi, nanggaling siya sa mga ganong drills at experiences. So, hardcore din yung naging karanasan niya. Kaya hardcore din yung skill niya sa pagsulat. Through history lessons and readings, he started to grasp the colonial realities of the Philippines, sparking his early thoughts on reform. So, wide reader si Rizal, no? Lalo yung mga contemporary issues ng panahon niya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa daigdig. Sabi ko nga sa inyo, familiar ka sa Les Miserables. Alam ni Rizal yung mga librong yun. May access siya doon, lalo nakarating siya sa Europe. Si Bonifacio, ganun din. May ilang kopya siya nung volumes ng French Revolution. Ewan ko kung discuss yan sa Philippine history nga, pero ako na-discuss ko yun. May access siya doon sa mga ganong libro na may mga liberal ideas at panitikan. So from 1887, 1882, before his trip to Europe, study ophthalmology, Rizal enrolled at the University of Santo Tomas to pursue his medical studies. So, nag-UST muna siya, pero sabi niya hindi niya masyado na-enjoy doon. No? Pero, he took up their medical studies, tsaka a course on philosophy and letters for up a year. Pero, yung mga courses na yan, yung mga program na yan, tinapos na yan Rizal nung nag-abroad na siya. So, yun. Chapter 4, about sa mga kaibigan niya tsaka yung nahumubog rin sa kanyang personal growth. So Rizal reflects on the friendships he formed with classmates and mentors during his Ateneo years. He described how these relationships contributed to his personal and intellectual growth. So Rizal shares anecdotes that reveal his inquisitive and observant nature. So, yan. Chapter 5, uh, of Memorias de un Estudiante de Manila, connects profoundly to Jose Rizal's reformist goals and medyo pabigat na yung tema ng 5, 6, 7, 8 mga chapters. Uh, Diniscuss niya na dyan yung parang what laid his foundation eventually sa mga susulat niyang artikulo at nobela. No? This chapter marks the early seeds of his awareness of the oppressive realities in colonial society.
Diyan rin yata yung parang makikita niyo comparison ng lipunan ah, sa Europa kung ba't atrasado ang Pilipinas, kaya naman maging ganito. So, yun, no? Combined with his academic growth and intellectual curiosity, laid the foundation for his future as a reformist and national hero. So, ang maganda kay Rizal, no, well-documented siya eh. Diba? Kaya ang mga istorya to, hindi hirap talakayin ang buhay niya. Kagaya na may mga ganyan sa journal, no, na primary source talaga ng basis for lecture and discussions about his life. At pwedeng pundasyon sa mga historical research about him. Bilang scholar lang siya. Diba? Chapter 6, Rizal emphasizes the transformative power of education in shaping his identity and aspirations. He reflects on his passion for reading and self-study, which broadened his perspectives. This chapter shows Rizal's growing ambition to use his education for the betterment of his country. Build up siya sa 7 to 8 na nirecount niya yung kwento ng kanyang ina sa mga nightly readings nila. Yung yung Lampara at Gamo-Gamo. Yung kwento ng Lampara at Gamo-Gamo. 'Di ba? Ni-recount niya yun. 'Di ba yung kwento niya parang hawig siya dun sa kwento ni Icarus and Daedalus. 'Di ba si Icarus parang pinalalayo siya nung father niya. Parang gusto nila lumipad. Kumuha sila ng parang pakpak. Tapos, binibilin sa kanya, huwag kang lumapit na masyado dun sa araw. Kasi baka matunaw yung wax na ginamit dun sa wings. Ang pasaway na Icarus lumapit pa rin. So, nasunog siya. Eventually, nag-fall siya dahil doon. So, alam naman natin may moral yung mga ganun story. Ganun din yung sa Gamo-Gamo at o nga, Gamo-Gamo at ang Lampara. May inang Gamo-Gamo, yung kanyang anak, na bighang-bighani dun sa liwanag ng Lampara. Pero binalaan niya yung kanyang anak na huwag ka masyadong lalapit yan kasi baka masunog yung pakpak mo. Etong anak, pasaway, no, youngstana, no, pasaway sa mother niya. Kala niya, kala niya may bitaw siya. Hindi, joke lang. So, lumapit siya doon sa lampara. Nasunog siya. So, si Doña Lolay, nung kinakwento niya yun, siguro ang intention niya is remind si Rizal na siguro pag dumating na sa puberty, sa early adolescent, syempre, mas malapit na sa barkada, mas malapit na sa ano. So, parang siguro pinalalayo na sa mga bisyo, pinalalayo na sa mga yung mga barkada na hindi mo dapat samahan or huwag ka masyadong mabighani sa ningning nung mga ganong bagay. Masilaw ka sa mga ganong bagay. Yun yung siguro intention na ni Doña Lolay nung kinuwento niya nung bata pa si Rizal. Pero kasi si Rizal, iba na yung naging interpretation niya nun. Nung lumaki na siya at na-develop na yung kanyang kamalayan, no, hinggil sa mga isyong panlipunan sa panahon niya at sa kanyang gampanin bilang propagandista. Na ngayon, iba yung interpretation niya dun sa story na yun. Na yung pwede mo sabihin na yung lampara ay hindi siya literal na liwanag, hindi siya yung kung paano interpret ng kanyang ina, kundi yung liwanag ng katotohanan. Na minsan, nakasisilaw talaga siya. Parang fino-foreshadow niya doon na alam niyang mapupunta siya, mapapahamak siya sa mga pinagagagawa at pinagsusulat niya. So parang more of parang, sige, well, sunog ako sa liwanag na to, pero yung liwanag ng kamalayan na yun at reforma ay maaring magsasakripisyo ako ng buhay ko. Parang foreshadowing. Nakikita niya as parang pino-foreshadow ng kwento na yun yung mangyayari sa kanya. Kaya tuloy pinaparatangan si Rizal ng mga nag-interpret sa kanya, no? Well, sabi ko kasi may kanya-kanyang Rizal, no? Kung paano siyang lente tingnan. May prophetic daw na kakayan si Rizal, no? Kasi nga, parang nafo-foreshadow na niya yung mangyayari sa kanya. Na eventually magsasacrifice siya ng buhay niya. Kaya magme-make sense na parang yung narrative ng mga Rizalista, yung extreme, may spectrum din yan eh. Ah, may level din, no? Merong mga Rizalista talaga na kino-consider siya, lalo pag punta kayong Banahaw sa Mount Banahaw, kino-consider siya as ano, parang Kristong Tagalog.
So kaya yung Jose Rizal daw, may Latin term siya talaga na origin, na etymology na Jove Rex Al. O, di ba? Nagawa nila ng gano'n, no? Well, no judgment for them kasi wala pananampalataya nila yun. Nakaugat sa hybrid na Katolisismo, no? Tsaka pagan, no? Na ng mga ninuno natin. Jove Rex Al, parang God King All. Oh, oo nga, God King All, Jove Rex Al. So, ganun nila in-associate si Rizal na yung narrative kagaya ni Jesus Christ. Pero kasi si Jesus Christ na buhay. Diba? Parang si Rizal ba? Diba? Siyempre yung difference. No? Anyways, uh, yun, ni-recount niya yun. For 7 to 8, preparations for a greater purpose. Now, this final chapters ties together Rizal's reflections on his student life and its impact on his future endeavors. Ako din parang minsan napapa-reflect ako, no? Uh, dito sa career ko, sa teaching ko. Pag every time I started to question my credibility with what I'm doing and I'm passionate with in my teaching, in my preparation for lesson, palagi kong binabalik kung ba't ko sinimulan tong career na to. Palagi kong binabalik at ginugunita yung karanasan ko na nag-aaral pa ako. Siguro at that note, mas nagiging personal sa akin yung profession ko na nakaka-relate din ako sa mga kliyente ko, which is kayo, no, my dear students. No? Yun, parang inilalapit ko yung experiences ko din nung nag-aaral pa ako. Ginagawa ko at least, I'm trying my best to make it parallel with your experiences. So, on that case, no, mas nakaka-relate ako sa inyo. Mas nag-empathize ako sa inyo. So, yun. So, minsan, may mga ganun akong part na nagninilay din ako. Sana kayo din, no? So, kayo iba, parang sana yung pagninilay nyo naman towards heading your career path na. Kung eduk student kayo, magiging teacher din kayo, mararanasan nyo na experience ko. Kung magpupursue kayo ng ganitong career, maging adult din kayo, maging alam nyo rin itong kalagayan ko, yung karanasan ko. So, yun. For chapters 7 to 8, Rizal discusses his motivations for further studies abroad, hinting at his larger vision for Philippine society. Rizal ends with a hopeful tone, expressing gratitude for the experiences that molded him and determination to pursue his dreams. Sadly, no, paggunita lang to sa kanyang pagkabata at paglaki. No? Pero ganda sana kung tinuloy niya. Pero kasi, ah kung may magtutuloy man ng journal na ito, syempre si Rizal lang at hindi tayo. Hindi mga historiador kung si kahit pa yung mga descendants niya. Siya lang. Kaso sadly, maaga siyang namatay. At trentahin na binaril sa bagong bayan. Namatay para sa bayan. So every time na maging irresponsible tayo sa mga desisyon natin sa academic life natin, let us be reminded na minsang namatay yung mga bayani natin para sa lipunan na mayroon tayo. At sana isipin din yun ng mga leader ng bayan natin na maging role model ang buhay ng mga bayani natin bago nila isipin pagtaksila ng bayan sa korupsyon na ginagawa nila. So, anyway, something to ponder with, rather. So for our next lesson, no, we're gonna focus on Rizal's early writing. Specifically, we're gonna focus on his play, no, yung ginawa niyang play, yung nanalo ng Patimpalak yun, nagkaroon ng award yun, yung Junto al Pasig. Yan. Tapos yung tula niya na Ala Juventud Filipina. Sa first stanza ng tula, Ala Juventud Filipina, doon niya indirectly binanggit na kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi niya directly kinote yun. No? Maring may mga pagbanggit sa kanyang mga nobela, pero Rizal didn't quote it directly na kabataan ng pag-asa ng bayan. But if you wanted a specific reference of that famous line of Rizal, it was from that poem, Ala Juventud Filipina. Specifically, the first stanza. So, next lesson, no? So, next week yun. Okay? So, for next week, yun yung lecture natin, yung early writing si Rizal. Tapos, graded recitation tayo. So, may flash akong mga questions, then you will answer. So, yun. Collectively. No. Individually pala. No? Next week, yung agenda natin. Since most of my students are in person next week.
So that ends our lecture and discussion for now.